Hello, beautiful people. Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And I'm inviting you to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan, so our topic for today ay succulent, ayan, fungicide. So, fungus ang topic natin. So, naalala niyo yung curly set na to? So, I would use a fungicide, diba sabi ko? Pero upon looking on this kulot set, ayan, upon looking on the kulot set, ang dami niyang dry leaves kasi gusto niya talaga ng water. Ayan, oh. So, remove muna natin yung iba. So, namatay na din yung, ito yung may maraming fungus. So, tanggalin na natin yan. Diba? Ang crispy naman yarn. Yan. So, ang dami. Ito, naubos na nga. Diba? Matakaw to sa tubig. Gusto nila ng tubig. Yung mga kulot-kulot set na yan. So, okay, sa succulent, common cause problem din ang fungus kasi overwatering yung main cause ng mga sakit-sakit ng ating succulent, diba? Ayan. So, it's been a week since then. I think 10 days to be exact pala, na dumating itong mga succulent sa akin. So, ayan, makikita nyo dyan na meron pa rin silang mga fungus. Ayun. Ayun. Ito, pwedeng fungus din yan. Tapos yung common na nakikita natin is yung itim-itim siya. Tapos nagmamashi. Usually pagka-unboxing natin, nagmamashi. Tapos mayroong itim-itim. And you have to get rid of it kasi fungus yun. Parang ganito, may itim. Pero parang lang kasi to chemical eh. Saan ba yun? Ayan. Para kasi siyang chemical lang. Kasi biglang matuyot tong dahon. Kasi gumagamit nga kami ng lason sa bamboo. Ayan. So, okay. Why the succulent get fungus? So, most problem nga po ng succulent is from overwatering, mold infections included, elevated levels of moisture, and prolonged dry period. So, yan yung common na nangyayari dito sa lowland. So, kapag po kasi ganun yung klima, is nag-i-invite sila ng different types ng fungi. Ayun. So, kapag ganun po yung nangyari, syempre, madali sila magko-colonize sa ating mga plants. Lalo na kapag, kagaya ngayon, malamig, di ba? Kagaya sa Baguio, sabi nga nung mga seller, nagpo-fungus yung kanilang mga succulent. Yeah. Inom lang ako ng So, how do you treat rotting succulent? So, yung iba, gumagamit sila ng powdered sulfur. Pero parang dito kasi, pagka tawag dito, nabulok na yung succulent mo, mostly gagamit na talaga ng fungicide. Ayun. So, what is the best time to apply fungicide? So, sabi nila pwedeng morning, pwedeng early morning, pwedeng late afternoon. Pero sa experience ko po, mas maganda pong gumamit ng fungicide sa hapon around 4, kung saan yung
araw is baba na. Kasi pagka maaraw, kunwari nag-spray ako ngayon alas 7, tapos maaraw, nasusunog pa rin po yung succulent doon sa may leaves na may fungicide. So mas maganda mga alas 4, ganun. So marami ding mga haka-haka, pamahiin dyan sa pagpupungicide. So kailangan pag nagfungicide kayo, mag-water muna kayo. Kasi pagka halimbawa nagfungicide kayo, tapos tsaka kayo matutubig, tapos hindi pa tuyo yung gamot doon sa succulent nyo, mawawash out yung gamot. So kailangan mag-water muna kayo, tapos fungicide. Or tatanungin ng iba dyan for sure, paano po pag umulan? So kaka-spray mo lang, umulan, sorry girl, nagkamali ka ng pag-i-spray ng araw. So kailangan check mo pa rin yung temperature. I think maganda nga mag-fungicide kapag makulimlim Kung makulimlim ng talagang maghapon, ganun, tapos saka kayo mag-fungicide. Pero ayun, kapag ka nag-fungicide kayo, nagtubig kayo, mawawash out. At hindi tuyo yung gamot, mawawash out po talaga yung fungicide. So better to look on perfect day. Ayan. So yung tawag ito, yung pag nagtimpla pala kayo ng fungicide, it's good for 24 hours lang po. After 24 hours, you have to discard your fungicide. And of course, yung shelf life naman po ng fungicide is umaabot lang ng 2 years. Halimbawa, binuksan mo na ngayon, hanggang 2 years lang siya. Pero you should check pa rin on expiry date. Hindi ko alam kung may expiry date, pero usually kasi pag bumibili kayo through online, minsan nakasupot lang siya or tingi-tingi. Wala naman nakalagay na expiration. So, ayun, pag na-open mo na yung fungicide mo, 2 years lang po yung kanyang shelf life. Ibig sabihin, hanggang 2 years mo lang siya pwedeng gamitin. So, idadagdag ko lang, pag nag-spray kayo ng fungicide with the sun, bukod sa masusunog yung dahon ng succulent nyo with the spray of fungicide, is kapag kasi under the sun sila, medyo stress din yung mga succulent. So, hindi nila ma-absorb mabuti yung chemical na nilagay nyo sa inyong succulent. So, better be talaga late hapon na. So, ako 4 p.m., 5 p.m. ganyan. Tapos, minsan, hindi sila natutuyo. Maga, meron pa ring basa-basa. Pero, okay na yon for the long time na matutuyo yung fungus. Ay, yung fungus, yung gamot. So, ilang days naman po yung yung pagitan bago kayo mag-fungicide ulit. So, meron nagsasabi 7 to 10 days pwede na, 7 to 14 days pwede na. So, iba-iba. Pero after a week, pwede ka na ulit mag-reapply kung talagang affected ng fungus yung inyong mga succulent. So, kung tatanungin naman po, paano po pag nag-i-insecticide po ako? Minsan kasi, di ba, may fungus na may insect pa. Double kill, di ba? So, kapag ka ganon, 3 to 4 days yung sinasabi nila na pwede ka na kunwari, nag-fungicide ka ngayon, tapos after 3 to 4 days, pwede ka nang mag-reapply. So, iba-iba din ng sinasabi. Yung iba naman, after 21 days. So, siguro mas maganda is unahin mo mag-insecticide, tapos kung hindi naman talaga affected yung succulent mo ng fungus, edi after kahit after 2 weeks ka mag-spray ng fungicide. So, tanong lang din po ulit, pwede po pang pagsamahin yung fungicide tsaka insecticide. So, meron ako nagawang vlog about dating, so ilalagay ko na lang dyan yung description below. Mas complete po kasi yung information nun. So, hindi po pwedeng pagsamahin yung fungicide at saka insecticide kasi mas hihina po yung effect ng bawat isa pag pinagsama nyo po sila.
hindi po yan ina-advise na pagsamahin nyo sila sa isang mixture tas i-spray nyo. Malalesen po yung effectivity ng bawat isa. So you should use it hiwalay with the interval. So i-advise ko sa inyo after 2 weeks or pwede din naman kung talagang affected after a week. So bahala kayo kung sino yung uunahin nyo. Syempre, always assess your succulent kung ano ba talaga yung kailangan niya. So, tanong lang po ulit, how long does fungicide last in soil? So, systemic fungicide are most effective when applied early, such as within the first 3 days, although results depend on the severity of the infection. They're not washed off by rain and can keep working for longer than a contact fungicide after 25 days or more. So, ganun po katagal. For the first 3 days, yun yung effectivity nila. Kaya kailangan hindi sila ma-wash off ng tubig at ng ulan. Delikado po ba yan sa mga tao na kagaya natin, sa mga hayop? So, sinasabi na the acute toxicity ng fungicide sa ating mga tao is considered to be low. But fungicides can be, meron pa rin po siyang side effect. Irritating to the skin and eyes. So, kailangan yung gumamit ng eye goggles. And of course, long sleeve. And then, inhalation of spray mist or dust from this pesticide because throat irritation, sneezing, and coughing. So, yun din yung effect ng insecticide as well as fungicide. So, you have to use protective gear. So, ako na-experience ko naman gumamit ng fungicide. Wala naman nangyari sa akin. Nag-gloves lang ako at saka po mask. Kasi, syempre, chemical pa rin yan. So, baka pag nag-spray ka, pwede mo din namang ma-inhale yan. 'Di ba? So, you have to be careful with everything you do, lalo na kapag insecticide din. So, what is the disadvantage naman po ng paggamit ng fungicide? So, parang ano din kasi yan, parang gamot nga din sa ating mga tao talaga yung fungicide na yan. So, may side effect, meron din namang pag na-overuse mo, hindi rin magandang effect. So, kapag overuse, yung fungicide will become less effective against surviving fungi from previous application. So, you have to rotate materials or fungicides with different modes of action to avoid fungus resistance. So, harmful to beneficial insects like bees and possibly the environment. So, maapektuhan din pala yung mga bees na nagpo-pollinate ng ating mga flowers as well as yung ibang insect na nakakatulong sa atin. So, parang ano din yan, parang antibiotic din. So, pag niresetahan kayo ng doktor at kailangan yung tapusin ang 7 days, minsan may mga antibiotic na nireseta kami, 14 days, you have to finish the days na binigay sa inyo. Kasi pag hindi nyo po tinapos yung antibiotic, yung bacteria na pinapantay ng antibiotic nyo, gagawa po siya ng resistance. Anong resistance? Gagawa po siya ng protection laban doon sa gamot. Kaya sa susunod na magkaroon ka ulit ng ganong sakit, tapos yung bacteria na yun present na naman sa inyo at uminom na naman kayo ng gamot na same. Halimbawa, niresetahan kayo ng cefuroxime, tapos ininom nyo lang ng ilang araw. Ininom nyo lang ng tinapos nyo lang ng 3 days o kaya 5 days, kailangan nga 7 days. So, sabi niya, ay magaling na ako, wala na akong UTI, ganyan. So, sa Furoxime po kasi binibigay namin sa UTI, o kaya naman Coamoxiclub. Coamoxiclub kasi matapang din. So, 7 days, 3 times a day Coamoxiclub, gamot sa pag masyadong ubo, ganyan. So, pag hindi nyo tinapos yung antibiotic, yung pinapatay niya na bacteria is nagkakaroon ng panlabaan doon sa gamot. Kaya sa susunod na uminom kayo ng ganong antibiotic, hindi na po i-effect. Wala na, hindi ka nagagaling, charot. So, kailangan tapusin niyo po yung antibiotic na binibigay sa inyo sa tamang oras at panahon. So, marami po kaming pasyenteng ganyan, akala nila pag uminom na sila ng gamot at hindi nila tinapos yung pag-inom ng gamot is
hindi na sila gagaling. So, mag-change ka na ng antibiotics sa kanila. Mas malakas na yung gagamitin mo. And mas mahal po kasi yung mas malalakas na antibiotic na nire-reseta sa mga taong may sakit. So, again, you have to finish the time course para inumin, especially kung naka-antibiotic kayo. Kasi hindi po yan ire-reseta ng doktor kung hindi po kailangan. Kasi matitigas talaga yung ulo ng mga Pinoy eh. Sa totoo lang, pansin ko talaga. Matitigas ang ulo nating mga Pinoy. So, ayun. So, ganun din daw sa fungicide, nagkakaroon sila ng resistance. So, you have to use it carefully and kung kailangan talaga. So, kailangan lang natin ng pressure sprayer. This is 300 pesos from the Ace Hardware. Nakadalawa na akong ganito. Yung isa binili ko sa DIY, lagi nasisira ng jowa ko. Kasi ginagamit nga po dito sa ibang houseplant. So, sabi ko palitan niya. Bumili na siya ng mahal. Ayan. Pero, madali pa rin kasing masira eh. Baka mas maganda yung electric. Kaya lang, mahal naman kasi ng electric. So, for the mixture, so this is 2 liters and then, sa mixture, kalahating tablespoon is pwede 2.5 to 3 liters. So, kung gusto nyo tapakan at grabe yung infection sa succulent nyo, pwede nyo pa siyang tapangan. So, depende naman sa inyo. So, ito, 2 liters. So, nagtimpla po ako ng 3 liters, then half tablespoon. So, yung ganito, ayan, naka-open na pala. So, okay. So, ituro natin sa inyo para sa mga hindi nakakaalam. Yung pressure sprayer, you have to pump it. Meron po kasi itong tube sa loob. Tapos, maglalagay doon yung tubig. So, you have to pump it. And then, adjust din po yung spray niya dito. So, iikot-ikot nyo lang yan kung anong gusto nyong spray. Pwede po. So, ayan. Then, tapat nyo lang sa plants nyo. Wait lang. Alisin ko lang yung isa kong phone. So, again, you have to wear a protective gear, face mask, at saka mud gloves. So, susuot ko lang. Tapos, gloves natin. Ayan, gloves. So, baka magtanong si Ma'am Sherry Lou. Hello, Ma'am Sherry Lou. Shout out sa'yo. Ayan. Baka magtanong siya, Ma'am, wala akong gloves. Ayan. Di bumili ka na ng gloves. Charot. Bumili ka na, pwede siguro supot. Diba? Para-paraan lang yan. Ganyan tayong mga Pinoy maparaan. So, pwede po supot. Depende po sa inyo. So, again, you have to pump. Pagka minsan hindi nyo na siya mapump, ibig sabihin, full na po yung tube doon sa loob. So, wag nyo nang ipilit. Lalo na kung hindi na talaga pwede. Ganyan din tayong mga Pinoy, mahilig magpupumilit. Ayan. Pump lang. Tapos, spray. Pipindutin mo lang to. Spray. Teka lang, nakukulangan ako. Nahihinaan ako sa spray. Spray po. Ayan. Yan. Malakas ang spray. Tingnan nyo. Ganyan yung parina o. Tumatalbog yung tubig. Yan. So, ito yung galing kay Succulent Valley. Inspection and then ayan. Para sure ball. So, ito tinubigan ko kasi very dry. Pero, sprayan ko na din. Tapos, wag ko muna itututok to sa araw. So, kung gusto niyo, excited kayo sa morning na mag-spray, pwede naman. Okay, so ganyan po siya. Patutuyuin niyo po siya. Ayan. So, para lang sila ng spa. Ganun lang. Diba? So, kailangan every side sprayan nyo.
Huwag po kayong matakot. Ilang beses na po ako nag-i-spray. So usually, pwede, kung hindi naman talaga sila affected kada 1 month, tapos, or minsan, after 3 months po talaga, kung hindi naman talaga affected yung inyong mga halaman. So, I also have this one. Syringe na 10cc. Masakit po ito, charot. Sprayan ko lang dun sa ilalim kasi yung nakita ko yung plants na to, yung assessment ko, pati dun sa ilalim ng leaves, meron sila kasi hindi naman talaga na sprayan yung ilalim. So, eto affected kasi, affected. So, spray lang natin doon sa mga ilalim. So, pwede naman din kasi gamitin nyo siyang ganyan. Yun nga lang, matrabaho pa. So, nasa sa inyo. Siyempre, hindi mo naman masusundot yung ilalim niyan gamit yung spray. So again ha, pag nag-prepare kayo ng mixture nyo, 24 hours lang, tapos discard nyo na kasi wala na, less na yung effectivity niyan. Pag ginamit nyo. So, di ba perfect sa akin yung topic ko ngayon, pang nurse na nurse, kasi, di ba parang sakit lang din ng tao yan. Nagkakaroon din tayo ng mga punggos. So, may mga gamot-gamot lang din na nire-reseta. Madami kasing punggos yung, kay Bali. Hindi ko naman kailangan gawin sana to kung walang punggos. Talaga. So, mas maganda pong gamitin yung Ditane kaysa po dun sa Toroge Blue. Ayan. So, yung iba kong plants, ba't hindi niyo po in-sprayan yung mga plants yung iba? Mamaya, ha? Hindi ko na ipapakita lahat, pero isprayan ko na sila later. So, ayun. So, again, for the first 3 days na nag-spray ka, yan, yung araw na hindi mo kailangang tubigan o paulanan yung iyong succulent. So, kung na-assess mo na kailangan ng tubigan ng iyong succulent bago mo mag-spray, ay diligan mo na siya. Magdilig ka na muna. Tapos, after a day or after 2 days, sige, push, spray ng fungicide. Pero, check the weather. Baka mamaya biglang umulan, disko ka. O, diba? Hinintay mo nga na magtubig, tapos uulan naman pala. O, basta importanters, assess your plants first. So, this plant is not, hindi siya affected na fungicide, pero for protection, syempre, kailangan natin spray na din kasi nag-i-spray ka na din sa mga plants mo. Protectionan mo na silang lahat. This is swang. Sino na nga to? Si Black Swan. Yan.
So, ayan, when caring your succulent, you have to also promote a healthy living plants, di ba? So, how to protect my succulent from fungus? How can you prevent fungus on your succulent? So, syempre, unang choice dyan is huwag mag-overwater. And then, para maiwasan yung fungus. And then, kailangan healthy soil. Ayan, yan ang pinopromote natin, healthy soil. Kaya yung mga nagsasabi dyan, dami pa namang mixture because I want a healthy soil sa aking mga succulent. And so, healthy soil is you should be, kailangan kapag sa healthy soil, suitable yung mga ginagamit nyo for your succulent, diba? So, air and sunlight, syempre, Alam niyo na yan kung bakit kailangan ng air and sunlight, di ba? Basic na yan. avoid overwatering. Then, pwede daw na gamitin is cinnamon. So, cinnamon yan na ha, wag cinnamon. Ayan. So, yun. Selective pruning. So, yung pagpuprune din kasi makes your succulent healthy. Tapos, madali lang din kasi kapag mga graftoberia, yung mga sanga-sanga, is madali lang putulin yung may affected leaves. Kailangan mo lang putulin yung part na yun. So, ako mas nadadalian ako sa sa mga sanga-sangang succulent, yung mga graftoberia. Echeveria, nahihirapan ako dyan nung una, pero ngayon, okay na din ako sa kanila. So, mostly din naman ng mga succulent ko is Echeveria type. Pagka poor care din kasi sa succulent nyo, kailangan kasi din ng succulent. Diba gusto ng mga succulent ng mahangin? Wag lang talagang yung mahangin na bibig ng kaibigan mo, diba? So, hindi nila kailangan na mahangin na bibig. Kailangan nila ay mahangin na lugar. Ayan. So, sa succulent, kailangan nila ng regular na care talaga. So, kailangan may matang nakatingin kasi nag-i-inarts nga sila. So, ayun, kailangan maintain daw yung level ng humidity air. Paano mo naman ma-maintain yan? So, iba gumagamit ng electric fan, di ba? Tapos, control the temperature. So, siguro, gagamit ka nga ng electric fan, tapos greenhouse, kaya lang wala namang para sa mga kagaya ko na walang greenhouse, kailangan nila mag-survive. Sanayin mo lang sila sa weather sa inyo. Ayun, feeding the plant. Ayun, put some fertilizer, ganyan. And then, cleaning and pruning to keep the pest and disease away. So, yun, pag-remove lang ng mga dahon-dahon. Tapos, kailangan yung paligid nila malinis kasi pag madumi, pinupuntahan sila ng mga insekto. Ayan. Parang yung kaibigan mo, mukhang insekto. Charot. So, that's it for today. I hope nakapagbigay ako ng more informative na vlog sa inyo. So, ayan. Saan po nakakabili ng Dietane? Marami na po kayo mabibilan yan sa through online, sa Shopee. Marami po yan basta Dietane. And then, sa mga store ng mga agri-supply, meron din kayo mabibilan yan for sure. So, i-recommend ko sa inyo si Dietane. Mas maganda po siya sa succulent. Ayan. So, meron din ako dito Tango, hindi ko pa nagagamit. Kasi marami pa yung Dietane ko. Tsaka matipid naman na siya gamitin. So, hindi yun naman kasi yan everyday gagamitin. Importante na meron kayong pang pesticide tsaka insecticide. Meron din kayo dapat na direct contact yung DE powder para kapag inatake yung inyong specific na succulent is pwede kayo magbudbud agad at dumayas agad yung mga insekto. Ayan. So, I hope nakapagbigay po ako ng informative vlog sa inyo. And thank you so much po sa mga nagko-comment na nag-enjoy sila sa vlog ko at na-appreciate nila yung vlog ko. Thank you so much po. Kapag nakakabasa tayo ng ganyan, syempre, mas gaganahan tayong mag-vlog at mas magbibigay tayo ng more informative na vlog sa inyo. So, gusto ko kasi may matututunan naman kayo sa
pinapanood nyo sa akin, 'di ba? At saka thank you din sa mga nagsasabi nga na nakaka-happy yung vlog ko, 'di ba? Syempre, gusto ko naman yung pag napanood mo naman yung vlog ko, mapapangiti naman kita. Kasi syempre, we have different different mode of life. I mean, kapag halimbawa, ngayong araw medyo bad trip ka sa work, kaya uuwi ka ng pagod, tapos na-click mo lang ng biglaan. Hindi ka naman talaga nanonood ng vlog ko, na-click mo lang naman, ganyan. Tapos napatawa ka pa sa vlog ko, syempre, mag-iiba pa rin yung mood mo. At least napatawa kita in your bad day. Ayun. So, good vibes lang tayo dito. Happy lang. And syempre, huwag kayong mag-skip ads ha. Charot. Ayan. So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love. I hope nakatulong po yung aking vlog today sa inyo. And of course, for more information about fungicide, I will put it on the description below. I-check nyo na lang po. Kung nag-enjoy kayo at mayroon kayo natutunan sa ating vlog today, thank you so much. So please hit the like and please subscribe. And of course, pindutin nyo din ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga videos. Ayan. Thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Your nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat.